Happy Mother's Day po. At sa aming spiritual mother, Happy Mother's Day po, Pastor Ramayla. At sa mga mother at magiging mother, ganun, dinideclare. Ayan, yun nga, no, kasi kasama sa pag-ministeryo ng Panginoon ng kanyang ina, ang tao ng Panginoon. At maraming salamat. Tayo po yung magpapaumpisa na sa gawain ng ating Panginoon. Sige po, tayo po yung lahat ay magsitayo. At awitan po natin ang Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Panginoon, ikay laging tapat. Ang sabi nga po sa lyrics na kanta. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pamamagitan ng aming awit sa iyong Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen! Yan, sabay-sabay po natin basahin sa mga awit 145, 1 and 2. Ang sabi dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag, di ko titigilan, magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil sa pasasalamat magpakailanman.
Purihin lahat ng nilikha sa mabuti tulad dito. Sa purihin sa atwagan, sa purihin sa damo na walang purihin na pasagpan. Sa mundo, sa uloy, sa lahat ng kahoy, purihin ang Diyos sa awit. At mundo, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Dakilang kayawin, dakilang kayawin, dakilang iyong kapangyarihan. Dakilang kayawin, dakilang kayawin, bawat iyong kapangyarihan. Dakilang kayawin, dakilang kayawin, dakilang iyong kapangyarihan. Dakilang kayawin, dakilang kayawin, bawat iyong Maraming salamat po. Salamat, Panginoon, nararapat ka sa lahat ng papuri, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Ama. Salamat sa dakila mo, pag-ibig. Salamat sa pagyanak mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para sa'yo. Nararapat, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pasamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pasamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako ko, paghahawakan ko, mamamalaki sa halina mo. Nararapat, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsama. Jesus, ika'y dakilain,
Luwalhati ang pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Kami ang ikapangalan. Kami yung ikha'y luluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay mapupuri. Jesus, kapilang kami yung ikha'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay nagsasabi, Jesus, nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y nakinain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Kami ang ikapangalan. kami yung ikha'y lumuluhod sa'yo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y nakilangin, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, ang kapitaan mo, di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Oh, Jesus. Oh, Salamat, Panginoon. Papurihan ka noon, ngayon, at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Silot po, hindi tayo mong na lang. Basta ako. Pati tayo manalangin para sa ating mga kahilingan. Sama namin mga kahilingan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapasalamat, lalong-lalo, Panginoon,
sa mga nanay na narito, sa umaga ito na Panginoon, na tunay nga Panginoon na sila ang mga nilikha mo na sila upang maggabay sa kanilang mga anak, Panginoon sa kanilang paglaki. Panginoon, sa ganito, ang mga nanay na siya namin pinapupurihan sa umaga ito, ng bawat isa, mga narito, Panginoon, papasalamat namin, Panginoon, at hinihiling namin, Panginoon, na bigyan pa sila ng kalakasan upang maigabay ang kanilang mga anak sa araw-araw, Panginoon, na kanilang buhay. Ganon din, Lord, sa lahat ng mga may kahilingan sa umagang ito, at mga may kahilingan patungkol, Panginoon, sa kagalingan, anuman, Panginoon, ang kanilang karamdaman, umagang ito, kalakasan na kanilang hinihiling, hindi, Panginoon, ay nilalapit namin sa harapan, Panginoon, sa umagang ito. Ano, Panginoon, maging may problema sa bawat isa, maging sa financial, na pangangailangan, o problema sa pamilya, Panginoon, at may Panginoon na aming nilalapit upang, Panginoon, mabigyan din dito ng pension, Panginoon, sa kanilang mga kahilingan, Panginoon, sa panalangin ito sa umagang ngayon. Ito ay amin, Panginoon, kasi hindi, Panginoon, amin ang mga kanilang. Panginoon, ang bawat isa na kapatiran, sa mga ito may mga karamdaman, mga sakit, mga Panginoon, ang kanilang mga kagalingan. Lord, naway, Panginoon, mabigyan nito ng kasagutan. Ganon din, Lord, ang aming church na yung maayain, yung kalma nila, Panginoon, sa inyo, sa araw-araw na aming mga Lord, sa umagang ito, kami hindi magpapasalamat at sa iyo ang lahat ng kapurihan sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po. Ayan, welcome and happy Mother's Day. Ayan, medyo bakante yung nasa gitna. Maaari po ba natin punan? Opo, yung sa gitna parang may ano dito. Opo. Pakipunan na lang po yung saunahan kasi hindi ko po alam kung may social distancing dito sa gitna at wala po nakaupo. Pwede po bang punan? Hindi ko maintindihan. Doon muna sa harapan na yung sa gitna. Sige na ba, punan po natin kasi yung pagpapala yata nasa gitna, kaso ayaw niyong pumunta. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Nanay natin sa espiritu, ang tagagabay, nanay natin sa ating binyag, nanay natin sa ating kasal. Ay lahat ng mga nanay, Happy Mother's Day. At para naman po sa ating mga announcements. IRM San Isidro, worship service po every Sunday at 2 p.m. Ngayon po ay gaganapin ng 3 to 4 p.m. Makikita-kita sa church ulit ng 2 p.m. or to be announced po ito mamaya. Youth service po every Sunday. Mamaya po ay may youth service po tayo at 4 p.m. Dito po sa ating church. Midweek service and prayer meeting po May 16, 7 p.m. po ito. May midweek service po tayo every Thursday at pagkatapos po noon ay may prayer meeting sama-sama pananalangin. Iniimbitahan po natin ang ating mga kapatid na umaten upang manalangin ng sabay-sabay sa ating Panginoon. Ang ating speaker, Sister Cristita Barza, ang ating worship leader, Brother Reynald Losada, usher po, Brother Ray Acosta, ang ating naman pong testimony, Brother Boy Adrian. Para naman po sa ating Sunday service next Sunday, speaker po natin Reverend Emmanuel Castro, worship leader, Brother Reynald Losada. Para naman po sa ating sa tithes and offering encouragement, Brother John Kirch, usher po, Sister Abby Mendoza, flower sponsor, Sister Yula and Brother John Ray. And maraming salamat po sa ating flower sponsor. So umagang ito, Sister Susan and Brother Ray Losada. At upang makahingi ng short remarks lang po, hinihiling ko po ang ating Pastora Myla na susundan po ng ating Reverend Emmanuel Castro, pagpapakilala, short remarks lang po, pag-welcome. Yan, salamat Ate Jean. So, welcome po ang Pastora Vicky sa ating pong palapakan na po natin ang Panginoon sa IRM Montalban. Naalala niyo po ba siya? Oo. Siya po ay isa po sa mga kaibigan po ni ating pong Sister Elaine sa Chicago, Illinois.
At ngayon po ay stay for good na po ang ating pong Pastora Vicky. Tama po ba, Ate Vicky? Oo, stay for good na po dito sa Pilipinas. For almost tagal din po niya sa Amerika, no ho. At i-ano ko na ba? Introduce ko na yung na ating pong speaker. Kanina tinatanong ko po siya kasi naka-rugged po siya, no po? Nung nakita ko yung forma ni Ate Vicky, batang-bata. Hindi po masasabing senior kundi parang parang kabataan. No po? At salamat sa Panginoon sapagkat nakasama po natin for second time ulit. Tama po ba? Mag-speak. Siya po ay 74 years old sa biyaya po ng Panginoon. At malakas pa rin. At siya po ay isang ina na merong pong anak na lalaki at isang lalaki at isa pong babae. Yung kanya pong anak na lalaki ay 51 years old. At meron po siyang apo na ang pangalan po nito si Antonio Alfredo III. Siya po ay may 4 kids and 3 boys and 1 girl. At ang kanya naman pong anak na babae ay 50 na po, 50 years old. At ang kanya pong pangalan ay Maria Victoria Natalie Nuki. Meron po siyang isang daughter and isang anak na lalaki. Meron po siyang 6 na grandchildren. At ang kanya pong husband ay namatay 10 taon na po ang nakalilipas. So mag-isa na lang po siya sa buhay. Ang pastora, ang kasama na lang po yata mga apo. Tama po ba, pastora? Okay. From 1996, medyo mahaba po introduction ko kasi in-interview ko po siya. Opo. Para po makilala po natin siya mabuti. From 1996 to 2002, 12 years po siyang nagtrabaho sa Japan. Ministering for 12 years, Bible study and active praise and worship leading. Wow! Maawit pala si Pastora Vicky. Sample nga, Pastora, mamaya. Okay. From 2002 to 2007, 5 years stayed in the Philippines, ministering at Hope for the World International Ministry. And from 2007 to 2023, imagine niyo po, 16 na taon siya sa Amerika. Kung kaya naman doon, noong time po na nagkakilala po sila ni Elaine, Tapos noong time naman na una pong nakapag-speak po siya dito, parang bakasyon lang po sa Pilipinas, Pastora Vicky. And then, si Sister Elaine, po, lagi po kami, nagkakaroon po ng communication. And sinabi po niya na mag-i-speak po si Pastora. And ngayon nga po, makakapag-speak po ulit siya, makakapag-share po siya ng Word of God ngayon. 16 years sa Amerika, ang kanya pong ministry ay preaching, ministering for children, and lead a weekly Bible study. Po? Parang naalala ko yung aking panahon na ako pinasa Taiwan. Nagli-lead po siya ng mga OFW. Tama po ba, Pastora Vicky? Praise God. Mga OFW na Pilipino o halo-halo po na bansa. Halo-halo. Kaya medyo, po ito, nose bleeding, English spokening, Siyempre, mahirap po dahil si Princess nga lang, Islang pagkausap namin, di namin maintindihan. Can you speak in Tagalog, please? Natatawa kami. Okay, from 2024, ito na po, yung present. Nandito na nga po siya sa Pilipinas. Siya po ay missionary pastor of Hope for the World International Ministries, Inc., one of the 12 disciples of Bishop Flibert Pahe, the senior and founder. Wala pong iba. Palakpakan po natin ang buhay po ng ating pong Pastora Vicky Nuki. At siya na po ang magpapatuloy. Praise God. Sobrang haba, Pastora. Wala ko sa'yo na. Talingon niyo. Salamat po marami po sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga magagandang nanay at magagandang tatay.
at magagandang apo, mga bata. Magandang umaga po at Happy Mother's Day sa lahat po ng mother. Palagpakan po natin ang mga mothers. Wala na po akong ikikwento kasi kinuwento na po ni Pastora. Tapos sabi niya sa akin, ang preaching daw ay Tagalog. Sabi ko, wow. Sabi ko, wow, sa sarili ko. Kasi po, sa totoo lang, mahirap ang Tagalog. Akala ganun yung mahirap. Mas lalo pagdating sa Biblia, kailangan titingnan mo kung ano ibig sabihin nun. Kaya sabi ko, wow, praise God, hallelujah. Ngayong umaga, ang ating pag-aralan ay tungkol sa isang huwanang may bahay. Ang may bahay ba at ang nanay o mami, isa lang ba yung pastora? Ang may bahay is wife, di isa lang po yung nanay, okay. Nanay at saka natay, no? O sige po, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord God. Ating banal at makapangyarihang Diyos, Diyos na may likha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay. Pinupuri ka po namin at pinasalamatan sa magandang umagang ito. Maraming pong salamat. Hallelujah. Lord, hinihingi po namin ang presensya ng iyong banal na Espiritu Santo. Itago mo po ako sa iyong banal na harapan. At i-open mo po lahat ng aming mga puso at damdamin habang nakikinig po kami sa iyong mensahe. Maraming po salamat, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin lahat. Sa pangalan ni Jesus, tayo po nagsabi ng Amen. Hallelujah. Kumusta po kayong lahat? Wow. Pero ilang taong pastora ba? Ano yun, before COVID? Ano bang year ng COVID? 20? 2019 ba? Okay? Wala pa po ano. Minsan. Okay, ang ituturo ko po sa inyo ay ulitin ko ang huwarang may bahay. Ito ay matatagpuan, Tagalog to Ito ay matatagpuan sa Kawikaan. Ano ba ang chapter? Ano, kapitulo ba? Kawikaan, kapitulo 31, versikulo 10 hanggang 31. Oh, nakuha ko, praise God. Pag sinabi ba, binanggit ko, ang huwaran may bahay. Pag sinabi huwaran, ano ba ang pagkakaintindi mo sa word na huwaran? Diba? Ano po? Modelo. Yes, tama po. Ano pa? Mabuti. Yes. Sa mga lalaki, ano bang ibig sabihin ng huwaran? Po? Mabait? Okay. Tama po kayong lahat. Ang huwaran, ang ibig sabihin ay mabuti. Mabuti po ang mga nanay. Mabait. Wow. Kagalang-galang, tapat at matiisin. Iyan po ang karakteristik ng isang ina o isang nanay. Mayroon po ako kaunting kwento bago ko umpisahan ang pag-share ng salita ng Diyos. Mayroong isang bata, maybe 10 or 12 years old, nangingisda siya. Tapos,
ang dami niyang nahuling isda. Tapos yung maliliit na isda at malalaki ay nilalagay niya sa isang lugar, no? Kumbaga siniseparate niya yung maliliit sa malalaki. Kaya mayroon din isang medyo may edad na lalaki na nangingisda. Nakikita niya yung ginagawa ng bata. Nagugulat siya o namamangha siya. Bakit ganun ang ginagawa ng bata? Kasi po, ang bata, ang maliliit na isda, iniipon niya. Ang malalaking isda ay tinatapon niya balik sa tubig. O ganun po ang nangyari, di ba? Maliliit at kinuha niya, ang malalaking tinatapon. Tapos lumapit yung may edad na lalaki, tinanong siya, anak, ano bang ginagawa mo? Bakit mo binabalik yung malalaking isda doon sa tubig? Ang sagot ng bata, matalino ang bata po. Ang sagot ng bata, kasi po, ang sukat ng aming frying pan ay 10 ounces lang. Imagine that? Matalino, di ba? Ang talino ng bata ay mayroon po siyang paniniwala, mayroon po siyang pananampalataya, at talagang iyon ang sinabi niya. Ayun. Kaya nakakatuwa, di ba, bata, pero mayroon siyang pananampalataya, hinahawakan talaga niya na. Kasi po, 10 inches lang po ang aming frying pan. Ito lang po mga isda na ito, magkasya sa aming frying pan. Di ba? Okay. Ibibigay ko po sa inyo ang larawan at katangian ng huwarang may bahay. Ang halaga ng may bahay ay higit pa sa mga mamahaling alahas. Ang alahas na yun, ay katulad ng sinusuot ko. Kaya sinuot ko yung robe. Sa English version kasi, ang alahas na mahalaga ay katulad nito. Robe, pasensya na po kayo nag-iirin po ako. Siya ay mamagkatiwalaan. Amen po ba yun? Amen. Sa kanyang asawa at pinaglingkuran niya ito habang siya'y nabubuhay. Imagine that, ang mga nanay, pinaglingkuran talaga ang asawa with all sa aming mga puso. Yan po ang ginagawa ng mga nanay. Siya ay masipag. O, di po ba? Walang tigil sa paggagawa ng gawaing bahay na halos hindi na magpahinga. Di po ba ganon? Ganon po ang nangyari sa aking buhay. Halos hindi po ako nagpahinga. 2.5 years ako sa Saudi. Tapos nagpahinga ako. Tapos pumunta ako ng Japan, more than 10 years. Tapos, pagkatapos nun, after 5 years, pumunta ako ng Amerika. Nag-stay ako ng Amerika for 13 years. Kung baga sobrang pagod, di po ba? Kaya po ako nagkasakit. Ayun po. Ang primary ko sakit noong COVID, na-COVID po ako, hindi ko alam bakit ako na-COVID. Kasi po kahit COVID na, pinupuntahan pa namin yung mga Islam area. Naalala ko, napakan ko ng tubig at sa maraming lugar. Yun ang naalala ko. Tapos na-COVID ako. Alam ba nyo, hindi na sana nyo ako makita. Muntik-muntikan ako mamatay. 50-50. 50, hindi po ako makahinga. Tapos tumawag yung doktor sa panganay ko. Ano po sir, lalagyan natin tubo. Nakatubo po ako. Grabe. Tapos tinalian ako kasi malilito ako. Yan po nangyari. Tapos ilang araw ako sa ospital. 7 araw. Tapos after 3 days, dinala na ako sa private room at mayroon din nag-alaga sa akin ng dalawa. Yan po dahil sa sobrang trabaho. Mamaya meron pa po akong ginawa sa buhay ko. Siya ay katulad ng isang barkong puno ng talakay at nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Yan po ang ginawa ko. Nag-uwi po ako ng blessings na galing sa Panginoon. After ni COVID, after ilang buwan, nagkasakit po ako. Meron pong buto dito sa
right side. Tapos ang sabi ng doktor, buto daw yun, hindi po. Lumala po. Kaya bumalik po ako sa Amerika at doon po nakita na hindi po yung buto o bituka po bumaba. Dahil sa sobrang pagod, di ba? Sa sobrang pagod pala, bumababa ang ating bituka. Kaya inoperahan yun. Pagkatapos ng opera, pinawi ako ng anak ko after 6 to 8 months, bumalik na naman ako. Pagbalik ko doon, sabi ng doktor, pinutol niya yung bituka at nilipat sa side na ito kasi po naganggring pa. Praise God, hindi po cancer. Kaya yun po talaga ang mga nanay. Nagtitiis po para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. O ano ginagawa pa niya? Gumigising po siya ng maaga para sa pagkain ng kanyang mga anak at sabihin sa katulong kung anong dapat gawin. Tingnan mo naman ang gawain natin may bahay. O, inalagaan po niya ang bukid at mayroon siyang pananim. Ay, not showing my hypocrisy. Meron ako maliit na bukid sa Nueva Ecija. O, may tanim po mangga at siyempre mga gulay. Ayan. Yan po ang minsan pag pumupunta ako doon. Araw-araw iniingatan niya kanyang katawan sa gawaing bahay at matyaga siyang gumagawa ating gabi. Di po ganun tayo mga nanay. Yung mga ginagawa natin na hirap tayo ating gabi. Tinatapos natin ang dapat na ang ating ginagawa. Siya ay marunong manahi. Wow. Ang isang nanay marunong manahi. Hindi po ako marunong. Sino dito marunong manahi? Wow. Marunong siyang manahi. Hindi lang sa damit. Pati yung mga bedsheet, kaya ng tahiin. Wow. Palapakan po natin yung marunong manahi. Ito pa ang isang katangian ng isang nanay. Matulungan siya sa mga manalita. Ganun po tayo. At handang tumulong sa nangangailangan. Wow. Ang kanyang asawa, ang kanyang asawa, ay kilala sa pangunahing mamamayan. Ang ibig sabihin, mayroong posisyon ng kanyang asawa sa kanyang lugar o sa kanyang subdivision. Ito, climax po ito. Makinig po tayo mga nanay. No? Maraming mga babae na mabuting asawa. Tama po ba? Tama ba ako? Hindi. Ngunit siya ay nakakahigit sa kanila. O, tayo ay sinasabi, tayo ay nakakahigit sa kanila. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ang ganda natin ay kumukupas. Ngunit, tandaan po ninyo, ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibibigay sa kanya ang lahat ng parangal karapat dapat siya sa pagpuli ng bayan. Tingnan mo, mayroon tayong dapat gawin. Hindi lang puro tayong papaganda o gawaing bahay. Kung hindi, iingatan po natin na sumusunod po tayo sa lahat ng utos ni Yahweh. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kahit na marami po tayong gagawin, huwag po natin kalimutan ng natin. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Ito po ang pamoras. Ang pinakamalaga na nagawa ng isang nanay na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, kapayapaan, at pagpapala. Ito ay ang lahat ng kanyang mga anak at asawa ay mayroong malapitang ugnayan kay Kristo. Tinanggap nila ang Panginoon itong ligtas at manunubos sa kanilang puso. Yung pang pinaka-climax sa isang kuwarang may bahay o kuwarang ina. Kailangan po talaga na lahat ng ating mga anak
ay mayroon ng tama na lapitang ugnayan sa Panginoon. Yan po ang pinaka-importante. I-English ko yun many women, sa verse 29, many women do but you surpass them all. Ayun ang babae na mga nanay, marami siyang nagagawang mga bagay doon. Lahat yun ay nagagawa nila. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but the woman who first the will is to be. Hindi po dahil sa ating kagandahan, hindi po dahil sa marami po tayong nagawa sa tahanan, hindi po yun. Hindi dahil mabait tayo, marunong tayong makikisama, hindi po yun. Ang sinasabi dito, a woman who first the will. Ang babae, ang nanay at saka may bahay na may takot sa Panginoon. Iyon po ang pinaka-importante sa lahat. Kaya ano ang dapat natin gawin sa ating buhay araw-araw? Number 1, manalangin po tayo. Mga kapatid, kailangan pagising natin sa umaga. Bigyan po natin ang time ng Panginoon. Hindi sa pagyayabang. Ngayon, gumising ako 4 o'clock. Tapos nag-shower ako 5 o'clock. Diba? Kasi sabi kasi ni Pastora, sunduin ako ng 8. Tapos the rest of that, nag-devotion ako. Ang devotion time ko talaga is 5:30 or 5 in the morning. That is early in the morning. Kaya manalangin po tayo, mag-devotion po tayo, at babasahin po natin. Yan. Importante. Tapos, love God, our God. Unahin natin ang Panginoon, mahalin natin ang Panginoon. Pag minahal po natin ang Panginoon, yan po ang vision ni Jesus, mahalin natin ang ating Papa. Love God and love your neighbor. Mahirap po mag-love ng neighbor, mas lalo na kung, alam mo na, may mga suplaga, pero you have to love them. Kahit na sa inyong kaaway, nagiging kaaway, you have still to love them. Kung hindi inyong ma-approach, ipag-pray na lang yan. Lord, ganito po yan. Ano po ang puso ng mga nanay. Kaya, isi-share ko sa inyo First Thessalonians 5:16 to 17. Rejoice. Magsaya po tayo. Pray always. Manalangin palagi. For this is the will of God. At give thanks to the Lord our God. At iyon po ang gusto ng Panginoon. Ano po muna? Magsaya. Rejoice. Pray always. Give thanks in all circumstances. Kaya kahit anong mangyari sa buhay, you have to still give thanks to God. For this is the will of God in our life. Alpakan po natin ang Panginoon. Meron na po akong declaration para po sa ating lahat. Sabayan po ninyo ako. May iayos pa ang aking buhay. May ikakaganda pa ang aking kalusugan. May ilalabo pa ang aking pamilya. May ibubunga pa ang ating church. May uunlad pa ang ating negosyo. May igaganda pa ang ating bayan. Nalangin ko tayo. Panginoon Jesus. Sa akin sa mga sa ito, I pray, Lord, naintindihan ko nilang lahat. Lord, do it for hearts for you, Lord God. Ako na sa lahat, Lord, ikaw po ang aking umahan sa kanyang buhay. At patuloy po kami na mag-share niyo ng mga salita sa lahat na wala pagkakas.
Pwede bigyan mo kami ng kapayapaan, bigyan mo kami ng strength, bigyan mo kami ng peace and joy, bigyan mo kami ng tamang strategy para makawin po kami ng souls. Kaya maraming salamat sa aking mga kapatiran sa church na ito. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi. Amen. Amen. Ayan, Pastora, maraming salamat po sa iyong ministry sa IRM Montalban. At bilang pag-appreciate po sa inyong pag-ministralyo dito po sa IRM Montalban, tinatawagan ko po ang ating chairman, ating pong senior pastor Reverend Emmanuel Castro at ang ating Pastora Myla to present po simple token of appreciation and a certificate po para po sa pag-ministralyo ng Pastora. Okay, Chairman, basahin ko po muna yung ating po. Certificate of Appreciation, I am Redeemer and Master Evangelical Church Montalban, 322 J. Perizal Street, Magahan, Rodriguez, Montalban, Rizal. Certificate of Appreciation is given to Pastora B.K. D. Nugit for blessing our congregation with an inspirational preaching of God's Word during our church celebration of Mother's Day. Given this 12th day of May 2024 at IRM Ministries Montalban, Mangahan, Montalban, Rizal. Signed by Senior Pastor Reverend Emmanuel F. Castro, Ministry Assistant Pastora Myla Castro, and LCC Chairman Brother Reynaldo T. Acosta. Happy Mother's Day po. Maraming salamat po sa katatagan. Parang ang sarap kumawit sa Panginoon tas aabot ka sa ganyang napakagandang buhay. Maraming salamat po, Pastora. At ngayon po ay from CE Department, syempre, panood po tayo ng natataling bilang mula sa Kids Ministry.
Maraming salamat po sa ating kids ministry. At para naman po i-appreciate today ang Mother's Day celebration. Siyempre, ang mga mother ay nagsisimula sa letter M, so sila ay matatalino, magaganda, masisipag, madidiskarte, at dahil po dyan, bibigyan po tayo ng a simple gift po to appreciate po. Siyempre, kailangan manatili tayong maganda. Kaya tinatawagan po natin ang lahat ng mga mami, damami. Parang iba yung damami. Sige ba, punta po tayo dito sa harapan. Tatawagin ko pa po ba, mag-attendance pa po tayo. Auntie Rhoda, Ate Marcy, Sister Susan, Sister Leonie, and syempre Ate Nanay Trini, si po all the mother, at ang magiging mother, Sister Marica. Dinideclare na po namin. Ay, amen. Hallelujah. And to present po, syempre ang ating Pastora Milo po. Syempre ang ating mother. Ababong mother. Ababong mother. Ay, sa ating Pastora Milo. Ganyan po ay para mas gumanda pa. Syempre ang ating Pastora Vicky. Ayan. Marika, kasi last year, dineclare namin magiging daddy si Enan, so natupad. Ngayon ang magiging mami si Marika, dineclare na po namin. Salamat po. At syempre, ipag-pray po siya ng ating pastor. Sila ng ating pastor. Okay, happy Mother's Day po sa inyo. Actually, yung kanyang pong trabaho sa mga nanay, hindi naman natatapos yung pagiging nanay ng mga to. Pagdating sa apo, aalagaan din. Ano po? So talagang super. Dapat po tawag sa inyo, super mom. Ayan. Okay, sige po. Pwede po bang tumayo po tayo? Extend po natin ating mga kamay. At ating pong panalangin ang ating pong mga nanay dito po sa harapan. Lord, sa umaga po ito, kami po ay punong-puno ng kagalakan sa aming puso sapagkat Ikaw ang Diyos na nagkaloob po sa amin ng mga magulang. Salamat po, Diyos, sa kanilang buhay na tunay nga, Lord, yung kanilang mga gawa, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang pagkalinga, pag-aruga ay hindi po kayang bayaran ng anumang halaga. Sapagkat, Lord, ang pagmamahal ng isang ina ay tunay nga, Lord, pati ang kanyang buhay ay kaya niyang ibigay sa kanyang anak. Lord, sa umaga po ito, lalo dito po ang aming mga kapatiran, na mga nanay. Lord, ang iba ay may edad na, yung iba ay bago pa lang ng mga naging nanay. Lord, sa umaga po ito, dinadalangin ko po, patuloy mo po silang bigyan ng kalusugan at dalangin ko sa kanilang buhay na yung kanilang mga anak na kanilang inalagaan, pinalaki, ay tumanaw, Panginoon, ng kabutihan sa kanila. Nasuklian nila yung bawat pagod, bawat pagmamahal, bawat hirap na ipinagkaloob ng kanilang mga magulang. Nasuklian ng pagmamahal, ng pagrespeto, ng pagkalinga sa kanilang Panginoon. Sa panahong, Lord, tatanda na po sila. Dalangin ko po, Panginoon, lagi mo po silang samahan. Ang mga magulang na ito, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain. At yung mga, Lord, yung mga YMO pa lang na mga nanay na, dalangin ko po, Lord, dun sa mga experiences po nila, patuloy silang matuto sa tulong at biyaya mo po. Dalangin ko po, Diyos, ang iyong pagsama. At dalangin ko, Lord, na yung kanilang buhay ay patuloy na italaga po sa iyo. Na patuloy na sila ay naglilingkod sa kabila, Lord, ng kabisihan ng kanilang buhay. Maraming gagawin sa bahay, maraming ipaprepare. Pero Lord, dalangin ko po, Ikaw po ang maging first priority po nila, Panginoon.
At alam ko po na ikaw ang Diyos na laging sasama po sa kanila, laging mag-iingat sa kanila at sa kanilang buong pamilya. I declare abundant blessing, Panginoon, sa buong buhay po nila, Panginoon, at higit sa lahat, ang patuloy na paglago at paglalim ng kanilang pananampalataya. Iparanas mo po sa kanila, Panginoon, ang kagalakan. Iparanas mo po ang kalusugan. Iparanas mo po, Lord, yung kapayapaan, Panginoon, sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Iparanas mo po ang iyong kapangyarihan na ikaw ang Diyos na nariyan, kumakalinga at umaagapay po sa kanila. Maraming pong salamat, O Diyos, sa pagkakaloob mo ng buhay po nila sa amin. Lord, napasalamatan ka namin sa aming mga magulang. Salamat, Panginoon, sa pagkakaloob mo po sa amin sa kanila. Lord, saludo po kami sa kanila at ibinibigay po namin sa kanila ang mataas na pagpupugay sapagkat, Lord, ang kanilang ginawa ay tunay nga, Lord, na sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Maraming po salamat, O Diyos, sa umaga po ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you po. Happy Mother's Day. Sabay-sabay po tayo. Sabihin po natin, Happy Mother's Day. 1, 2, 3, go! Happy Mother's Day! Ayan. God bless po sa inyo po lahat. Happy Mother's Day, Maris. Pengen cake. Meron bang kunti doon? Happy Mother's Day po sa ating lahat. At ngayon naman po ay syempre kasabay po ng ating offering. Makaririnig po tayo ng special number galing naman po sa Youth Ministries. At bago po yan, tinatawagan ko po ang Brother Ray Acosta para sa encouragement, tithes and offering. Ito po ang ating excellent encouragement. Ito ay natatagpuan sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Ang sabi diyan, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niyo kaya. Ang lahat ng ating pong nakukoleksyon sa dito po sa church, yan po ay ginagamit natin sa lahat ng mga gastusin natin dito sa loob ng ating mga ng churches. Para, halimbawa, pambayad natin sa kuryente, pambayad natin ng upa, ng upahan ko tayo, tapos sa kuryente. Kailangan natin mapalaganap ang salita ng Panginoon. Sa pagbimisyon, kailangan din po natin na kailangan natin ng pera. Pag wala tayong pera, hindi tayo makakilos. Kaya kailangan natin, dahil sa ating gusto natin mapalaganap ang salita ng Panginoon, kailangan natin magbigay. So magamot daw, nung encourage ko kung bawat isa na tayo po ay magbigay para po sa pangangailangan ng ating church. Hindi lang mo yun, ibinabalik lang natin po ang mga pagpapala sa atin ng Panginoon. Minsan nga may mga kwento lang nangyari sa akin. Minsan may isang pastor nagpagawa sa akin, may ginawa ko. Siyempre, kilala ko siya dahil pastor. Sabi ko, pastor, sige na po, huwag na akong bayaran. Okay na yan. Alam mo anong sabi sa akin? Brad, sabi sa akin, pagka tinanggihan mo ito, parang hindi mo ako, parang ayaw mo akong pagpapalain, sabi sa akin. Ano lang ba yung pastor? Sige po, kasi naano rin ako nung sinabi niyo na, parang ayaw mo akong pagpapalain. Tagapin mo ito, parang naman ako pagpapalain. Ganun ba yun? Sabi ko sa kanya. Sabi niya ako, kaya pala ako, kailangan naman tayo magbigay din sa church para naman na Diyos ang magpapala sa atin. Yun, maraming salamat.
From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire, the darkness now. Your close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived on the goodness of God. In all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I can sing of the goodness of God. Happy Mother's Day po. Shy time. Ayan po yung ating mga mini-minister sa ating mga kabataan. Sige po, pag-pray po natin mga kaloob. Amang Diyos na mga pangyarihan sa Ama, Lord mo Panginoon ang kaloob ng iyong anak Panginoon. Panginoon, dalayan ng Panginoon at will ng iyong buhay Panginoon. Mas masunod ko doon ng iyong banal na dugo Panginoon para magustang magkamit Lord sa ikinalago na aming iglesia Panginoon. Panginoon, dalayan ko Lord na ibang pagpalain ng mga kapatid Lord na nakapagbigay Lord
ganito lang din ang magbigay. Kaya Lord, magkalog sila ng mga pangailangan, Panginoon, para sa kanyang Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, para sa kanyang patuloy na pagpag-ibig sa Panginoon. Ito na natin dalangin, Lord, sa pangalan ng si Jesus. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At kailangan po siyempre, ito po ay isa namang gawain ng ating finance na tunay nga po nakatutulong sa ating iglesia ang 5 piso mula sa ating mga puso. Salamat po sa ating Panginoon. Sige, pinahanya ko po ang lahat na tumayo at awitan ng ating Panginoon sa ating Panginoon ng aming puso. Tunay nga, O Diyos, na ang iyong pangalan ay karapat-dapat na purihin, walhatiin. Salamat sa isang mapagpalang araw po na ito ng pag-aalaala sa aming pong mga magulang upang sila ay parangalan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan na ikaw ang Diyos na nagkaloob sa kanila sa amin, at dalangin ko ang patuloy na iyong kabutihan mo po, ang iyong pagkaling at pagpapala ay maranasan po nila. Lord, sa sandali pong ito, dinadalangin ko po ang bawat isa po sa amin. Patuloy mo pong palaguin, palalimin ang aming pananampalataya. Bason po nga mo kami na sa bawat araw ay patuloy na sinusunod ang iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng kauhawan sa iyong mga salita. Yung araw-araw na pagpupulay, pag-aaral ng iyong salita ay kailangan po namin. Sapagkat mula sa iyong mga salita, naroroon po ang wisdom na kailangan po namin. Upang, Lord, masunod ka namin na may katapatan at kabanalan sa amin pong buhay.
Lord, I declare abundant blessing, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, sa kanilang mga negosyo, mga trabaho, mga pinagkakakitaan. At kay din, Panginoon, ang lalo pang paglalim at paglagong espiritual ay paranas mo po sa bawat isa po sa amin. Papagtagumpayin mo po ang bawat gawain po namin, ang mga cell group, palaguin mo po, Diyos. At dalangin ko po, Lord, maging aktibo ang iyo pong mga anak, ang lahat ng mga kapatiran, mula sa kalalakihan, kababaihan, kabataan, YMO, mga bata, ay sama-sama po kaming patuloy na maglilingkod at patuloy, Lord, na makikiisa sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito po sa lupa sa pamamagitan ng patuloy na pagdadala ng mabuting balita sa marami pang tao hindi nakakakilala po sa iyo. Lord, maraming po salamat sa umaga po ito. Muli aking dalangin sa isang linggong aming tatahakin ang iyo pong paggabay, ang iyong pagpatnubay, ang iyong pagpapala at pangunguna ay amin pong maranasan. At sa sandali pong ito, itulot mo po na maranasan po namin ang iyo pong mayamang basbas sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong alipin. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit ang patuloy nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating pananampalataya at kay na rin ang pakikipisan ng diwang banal, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. Give you peace and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make his face shine upon you and give you peace and give you peace forever. Salamat po sa ating Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa sapagkat ngayon ay napagtagumpayan natin ang gawain ng ating Panginoon. Nang may sumalas sa pulihin na hatangin ka, siya'y mabuti, tuwalhatiin ko. Siya'y pulihin saan puman, siya'y pulihin sa dako na baga, sa lumuhin ng pagsagpan. Sa mundo, sa luon, sa lahat ng dako, muli ang Diyos sa awit. At ako, muli ang Diyos, muli ang Diyos. Dakila kaya, dakila kaya, dakila ayong pahayalihan. Dakila kaya, dakila kaya, noon iyon ang paglalakbay. Noon iyon ang paglalakbay. Noon iyon ang paglalakbay.